Sumikat sa mga karnabal noong dekada 70 at 80 si Mang Rudy o mas kilala sa tawag na Octoman. Ito ang naging bansag sa kanya noon dahil sa kanyang pambihirang kondisyon. Mas marami kasi ang bilang ng kanyang mga kamay at binti kumpara sa bilang ng mga kamay at binti ng isang karaniwang tao. Matapos maitampok sa ilang programa ang kanyang kwento noon at makalipas ang maraming taon, kamusta na nga kaya si Octoman ngayon? Madalas na noong itampok si Mang Rudy o Octoman sa ilang mga programa sa telebisyon dahil sa kanyang kondisyon. Siya ay may 4 na braso at 3 mga binti. Mapapansin pa sa kanyang tiyan ang 2 utong at tila bakas ng isang hindi nabuong tainga ng isa pang tao. Ang mga ito ay parte ng katawan ng kanya sanang kakambal na hindi tuluyang nabuo at nakadikit pa rin sa kanyang katawan. Nararamdaman umano ni Mang Rudy na parang may sobra sa kanyang katawan. Si Rudy Santos o Octoman ng Pilipinas ay ipinanganak na may kondisyong tinatawag na craniopagus parasiticus o parasitic twin. Isang kondisyon na napakapambihira lamang sa mundo. Bukod sa kanyang mga sobrang kamay at paa, si Mang Rudy ay mayroon ding ekstrang balikat at tila underdeveloped na ulo na may sariling mga tainga at anit na may mga buhok. Napakapambihira ng kondisyong ito kaya naman si Mang Rudy o Octoman ay opisyal na kinikilala bilang pinakamatandang tao sa mundo na nabuhay na taglay ang naturang kondisyon. Dahil na din sa kanyang hindi pangkaraniwang itsura, marami sa mga tao noong dekada 70 at 80 ang na-curious at siya ay naging usap-usapan. Naging main attraction siya sa mga nagpapagala-galang karnabal at binansagan bilang isang Octoman. Si Rudy ay naging national celebrity noong panahong iyon at napabalita pang kumikita siya noon ng nasa hanggang 20,000 piso sa bawat gabi. Noong panahong iyon ay napakalaki pa ng halagang ito. Kahit sa ang karnabal makarating si Mang Rudy ay laging pinipilahan ng kanyang pagtatanghal. Sa bawat labas niya noon ay maraming mga tao ang gustong makiusyoso kaya naman lagi itong blockbuster sa mga peryaan. Iba't iba ang naging reaksyon noon ng mga manonood sa kanya. Ang iba ay hindi maiiwasang siya ay kutsain at katakutan pero binabaliwala lamang ito ni Octoman. Subalit noong lumamlam ang kanyang karera noong papasok ang dekada 90, napagpasyahan ni Mang Rudy na magretiro na lamang at mamahinga kasama ang kanyang pamilya. Nanirahan noon si Mang Rudy at ang kanyang asawa sa Zamboanga kasama ang kanilang anak. Doon ay namuhay sila ng napakahirap. Naitampok siya sa programa ng GMA7 kung saan binigyan sila ng maliit na tulong pangkabuhayan at nabigyan din ng scholarship ang kanyang anak. Sa pagre-retiro ni Mang Rudy bilang si Octoman ay naranasan niya ang masadlak sa labis na kahirapan. Ang kanyang buhay noong kanyang kasikatan ay malayong malayo kumpara sa buhay na kanyang nararanasan matapos maglaho ang kanyang ningning. Sa probinsya ng Pampanga naninirahan si Mang Rudy. Kung noon ay maayos pa siyang nakakalakad kahit na nakasaklay, ngayon ay hirap na siyang gumalaw at kahit na magsalita. Ayon kay Mang Rudy, noon umano kapag meron siyang mabigat na problema ay nakakaya naman niya ito at kaya niya umano itong baliwalain. Hindi katulad ngayon, sa kakaunting problema lamang ay nahihirapan na siya. Bukod kasi sa kanyang sariling timbang ay kailangan pa niyang bitbitin ang kanyang kakambal ayon sa kanyang asawa. Bukod sa high blood at pasumpong-sumpong na atake sa ulcer na mild stroke na din pala si Mang Rudy noong mga nakaraang taon. Matapos umano niyang maglakad-lakad at magpainit ay tsaka ito naligo. Pagkahiga nito ay hindi na umano niya maigalaw ang kanyang katawan at hindi na makabangon. Malaki na rin ang ibinagsak ng katawan ni Octoman. Bukod sa may edad na din ito, ay pumayat ito ng husto at kasabay nitong pumayat ay ang kanyang kakambal. Noon pa man ay iniisip na ni Mang Rudy kung bakit siya nagkaganon pero ngayon iniisip naman niya kung bakit siya nagkakaganito. Nagpapakatatag ngayon para sa pamilya ang kanyang asawa. Hindi pa rin ito maiwasang mag-isip sa kung hanggang saan nila ito makakaya. Hirapan sa pagsasalita, pilit pa ring ipinahayag ni Mang Rudy ang kanyang pagmamahal sa kanyang mahal na asawa. Ayon sa kanya, kung kukunin man siya ng Panginoon at bibigyan ng panibagong buhay, ay hinahangad niyang muling makasama at makatuluyan ang kanyang asawa. Lumipas man ng maraming dekada, ang alaala ng perya ay malinaw pa rin sa isipan ng tinaguriang Octoman ng Pilipinas. Ayon pa kay Mang Rudy, kahit na hindi pangkaraniwan ang kanyang itsura, nararamdaman pa din ito na isa siyang normal na tao at walang mali sa kanya na wala siyang iniindang diferensya. Makailang beses noon tinanong si Mang Rudy kung gusto niyang ipatanggal ang kanyang kakambal na nakadikit sa kanya.
Subalit paulit-ulit din itong tumatanggi. Natatakot umano siya na baka hindi maging matagumpay ang magiging operasyon at baka kung ano pa ang kanyang sapitin. Hindi din sang-ayon ang kanyang mismong asawa sa pag-alis sa kanyang kakambal dahil baka kung ano pang mas malalang bagay ang mangyari kay Mang Rudy. Karaniwang nagiging problema umano ayon sa mga eksperto ng mga taong may parasitic twin ay ang heart failure dahil sa kailangan ng puso na mag-pump ng extra para mag-provide pa ng pangangailangan ng kanyang kakambal na hindi nabuo. Dahil sa pangmatagalan na extra effort ng puso, sa huli ay hindi nito kinakaya at bumibigay na lamang. At sa edad ngayon ni Mang Rudy, lubha umunong delikado kung magdedesisyon pa siyang ipatanggal pa ito ngayon. Kwento noon ni Mang Rudy, noong panahong kalakasan ng kanyang mga pagtatanghal sa mga karnabal ay napakaraming pera ang dumating sa kanya. Pero dumaan lamang umano ang mga perang ito at wala din siyang naipon. Ang tawag sa kanyang karamdaman ay parasitic twin, isang uri ng conjoined twins na nangyayari kapag ang isa sa mga kambal ay tumigil sa pag-develop habang ito ay nasa sinapupunan pa lamang ng isang buntis. Habang ang isa naman sa kambal ay fully developed. Tinawag itong parasitic twin dahil ang underdeveloped na kakambal ay nakadepende lamang para mag-survive sa kanyang fully developed na kakambal. Samantala, sa maniwala kayo at sa hindi, ang larawang ito ay larawan ng isang batang Pinoy na na-feature sa isang pahayagan noong panahon ng mga Espanyol sa Pilipinas. Makikita sa larawan ang isang batang lalaki na may kondisyon kagaya ng kay Mang Rudy. Siya ay mayroon ding parasitic twin. Ang pahayagang ito na El Renacimiento Filipino ay naitatag noon pang taong 1901. Ito ay isang Spanish-Tagalog bilingual language newspaper. Ang mga artikulo sa lengguaheng Espanyol ay inilalathala sa El Renacimiento habang ang mga artikulo naman na nasa Tagalog ay inilalathala sa pahayagang Muling Pagsilang. Naging pahayagan ito sa Maynila hanggang mga 1940s na pinamamahalaan noon ng Guerrero de Ermita family.